Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. I-bless natin ang bawat isa. Pakisabi doon sa mga katabi natin, God bless you. Yan. Ngitian niyo yung mga katabi ninyo, lalo na yung mga nag-iisa. Ayan. God bless you. Gawin natin ang lahat para maituro natin kung ano ang tama, kung ano ang mabuti. Gawin natin ang lahat para tayo ay magsilbing gabay. Gawin natin ang lahat para maipahayag natin ang totoo o ang katotohanan. Yun po siguro ang karamihan o hindi man lahat na hangarin o adhikain natin. Ang gawin ang mga iyon. Magturo ka ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga bata. Siguraduhin na natututunan nila yung mga tamang pag-uugali, mga kapitbahay natin hanggat maaari, paalalahanan natin ng katapatan, ng kaayusan, pagiging malinis. Yan po ay palagay ko ay nais natin lahat, no? Gayon pa man, sa kabilang banda, meron talagang sadyang ang hirap turuan. Meron sadya talagang parang hindi nakikinig, parang bingi. Kahit anong turo mo, parang walang nangyayari. Pinapayuhan mo, ala pa rin nangyayari. Ginagabayan mo na, ayaw pagabay. Sabi natin, ang tigas naman ng ulo. Bingi ba yan? Hindi ba nakakarinig? O manhid ba yan? Hindi nakakaramdam? Sa bandang huli, minsan, we will end up
frustrated. We end up frustrated. Kasi ginawa mo ng lahat, hindi pa natuto. Diba? Ginabayan mo na't lahat, wala pa rin nangyayari. And we ended as frustrated. Sumusuko na nga tayo minsan eh. Bahala na nga kayo. Ganon. Ayaw niyong makinig. Ayaw niyong matuto. Bahala na kayo. Nangyayari yan, ano? Nangyayari yan. Kaya marahil may sinabi ang Panginoon sa Ebanghelyo, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal o sa baboy ang mga bagay na kagaya ng perlas. Kasi hindi kayang unawain nung aso yung banal na bagay o nung baboy yung mahalaga kagaya ng perlas. Aapakan lang nila ito. Hindi nila kayang unawain. Ano po? Kaya ano sabi ng Panginoon? Ano sinunod sinabi ng Panginoon? Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kabaliktaran po ito nung sinasabi na huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Negative construction yan eh. Ito positibo. Gawin mo sa iyong kapwa ang gusto mong gawin sa iyo. May sinasabi ito tungkol sa dapat nating maging reaksyon o tugon kapag parang bingi, bulag, o manhid yung ating ginagabayan, yung ating tinuturuan. Ano ang dapat daw gawin? Kung ayaw nilang makinig, gumawa ka ng mabuti. Keep on doing good. Keep on doing good. Kapag ayaw makinig, ayaw sumunod sa payo mo, let's just be patient. Pagpasensyahan na natin. I-stretch pa natin yung ating pasensya. At, ano sabi dito? Gumawa ka pa rin ng mabuti. Gumawa ka pa rin ng tama. Magsalita ka pa rin ng katotohanan. Ayaw nilang makinig sa katotohanan sinasabi mo? Huwag mong itikom ang bibig mo. Magsalita ka pa rin ng katotohanan. Ibig sabihin, minsan po kasi, may mga tao o may mga pagkakataon sa buhay natin, hindi agad tayo natututo sa sinasabi. Mas natututo minsan ng tao sa nakikitang halimbawa. Sabi nga ang kailangan ngayon, mga witnesses o saksi. Kasi ang totoo lamang, bagamat ang salita nakakatulong, pero pagdating sa gawa, malaki ang naibibigay. Malaki at mas malakas ang iyong mensahe. Kung ating ikinikilos, maliban sa sinasabi o ipinangangaral, kung ano yung tama at mabuti. Sadya pong maraming hamon, marami pong balakid sa paggawa o pagsalita ng kabutihan at tama. Sabi nga sa Ebanghelyo, ang daan patungo sa kapahamakan, malapad. At ang pintuan, malapad. Pero ang daan sa katotohanan at kabutihan, makipot ang pintuan, makitid ang daan. Kaya mahirap po. Naaalala mo yung anak mong pinapayuhan, yung anak mong gustong itama, yung kanyang ginagawa, tigilan na ang bisyo, halimbawa.
Naaalala mo yung mga kapitbahay mo na lagi mong pinapaalalahanan sa mga illegal connection o pagsasalita ng chismis, pagkakalat ng chismis. Paulit-ulit mo lang pinapaalalahanan pero parang wala nangyayari. Kapag yan nangyari sa atin, be patient, keep your cool. Huwag kang manugod, huwag kang mang-away. Ang gawin na lang po natin, gumawa na lang ng kabutihan. Keep on doing what is good. Kasi kung hindi sila makuha sa salita, makukuha natin sila sa pamamagitan ng mga halimbawa ng ating gawa.